o Zamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga managtan-aw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazid Humuatikson, kini ang Zamis Today. Sa ato ang mga headlines. Asinso Osamis kasalan sa Pasko 2023 naghiusa sa kaminyoon sa 185 ka mga couples sa Dakbayan. Senior citizens nga nag-live-in sulod sa taas nga katuigan, lakip sa 185 couples nga gikasal ni Mayor Indy Waminal sa kasalan sa Pasko 2023. Asinso Osamis City officials miduyog sa kasaulugan sa Pontifical Mass atol sa piyesta sa Immaculate Conception. Konseho posibleng magpatawag og meeting sa Peace and Order Council. Former Osamis City Vice Mayor Nova Parohinog gisintensyahan na, tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo gipahamtang. Sa police report, tag-iya sa usa ka technical school sa syudad human makasupak sa RA 10591. Lubos-lubos og tinud-anay nga serbisyo padayong natagamtam sa mga Osamisnon pinaagi sa Asinso Osamis Free Hospitalization Program. Kini ang madetalye sa Osamis Today. Asen sa Osamis kasalan sa Pasko 2023 naghiusa sa kaminyoon sa 185 ka mga couples sa Dakbayan. Ang good news ni ining report. Padayon nga naghatag katumanan sa dugay ng gihandom nga panaghiusa sa kaminyoon sa nag-ipon-ipon nga mga couples sa Dakbayan sa Osamis ang bonggang kasalan ng bayan nga nasugdan sa panahon sa administrasyon ni former Osamis City Mayor and now Congressman Ando Waminal. Ug isa ikaupat nga higayon sa iyang administrasyon, gihatagan usab og katumanan kini nga damgo ug giampo sa 185 ka mga couples nga nakabenepisyo sa pinakaulahing bonggang kasalan ng bayan sa Osamis. Ang kasalan sa Pasko 2023 nga gipahigayon sa historic Fuerte de la Concepcion y del Triunfo o Cota Fort o gi-officiate ni Mayor Indy Waminal. Uban si Vice Mayor Bebby Neri ug mga konsehales sa syudad ingon nga mga wedding sponsors. Ug sama sa nauna na nga makasalan ng bayan sa Osamis ang pinakaulahi nga mass wedding nga gisponsor sa Asenso Osamis Administration live up sa naila na nga kabongga ni ini nga tatak alagang Waminal sa lubos-lubos ug tinud-anay nga serbisyo. Sama sa nauna na nga makasalan na enjoy sa makaslunon ang libre nga prenup pictorials nga may free hair and makeup, nails ug food and drinks para sa mga couples. Ug sa wedding day mismo, libre na usab ang hair and makeup ug suit and wedding gown para sa bride and groom. Ug dili lamang kini tungod kinadawat usab sa mga couples atul sa ilang kasal ang bonggang mga regalo nga naglakip sa wedding cake alang sa matag couple. 1,000 pesos nga coupon gikan sa Barrio Fiesta, 3,000 pesos nga gift check gikan sa Gloria Bazaar ug 30,000 pesos cash gift alang sa matag couple aron matabangan nga makasugod sila sa ilang journey to forever. Mga incentives ang gihatag sa Asenso Osamis team aron madasigayod ang mga nag-ipon-ipon sa syudad nga magpakasal nga magbenepisyo dili lamang kanila apan ilabi na sa ilang mga anak nga ma-legitimize tungod kay legal na ang panag-ipon sa ilang mga ginikanan.
Sa iyang wedding message, giangkon ni Mayor Indy nga daghan gayud ang mag-ilog nga makaapil sa kasalan. Rason nga gihimo na nga online ang application ini kaysa nauna nga physical pa ang pagdawat sa application forms ug requirement, daghan ang mag-camp out ug mga adlawon o didto na matulog sa venue aron lang makauna sa pila. Pangutana ni Mayor Indy sa mga couples, so inaana kakusog ang demand. Makahuna-huna ako, nga ano man tungod ba ni sa mga pahalipay, tungod sa mga regalo, o tinuod bagyod nga higog mga gay ang mga pares nga andam na magpakasal. Kamo ko ako akong pangutanon, ngano gusto man kay mo makaapil sa kasalan ng bayan. Kay gusto lang ko mohatag og reminder. Adisar paning kasalan ng bayan. No. Adisar pa mi nangayo og mga applications kung kinsa toy gusto magpakasal. Kamo sa inyohang mga tapad, sa inyohang mga pares, naanadaan ang gugma. usa sa mga kriteriya sa makaapil sa kasalan ng bayan sa Ozamis ang nag-ipo na sa kapin sa 5 ka tuig. May anak o umaabot na. Kay pasabot ni Mayor Indy, Bisan pag wala ni nga programa, kamo sa inyohang mga pares, no, naana ang gugma para sa matag usa. And ang amua lang ani sa giingon ng Jofil, gusto namo nga kana inyohang gugma, no, nga uban gabunga namang gyud og mga anak, nagbunga na sa sunod nga henerasyon, gusto namo ma-plaster og insakto sa kaminyuan. Kay ang inyong pagkuyog, ang inyong pagpakasal, ug puhon-puhon ang pagkabuo sa inyong pamilya, katong sa mga wala pay mga anak, kamo mo'y pinaka-importante para sa atong katilingban. Kay ang pundasyon sa katilingban, ang pamilya. pahayag sa mayor nga ang mga anak nga nagdako sa usa ka lehitimo nga pamilya kasagaran nga mudako sa saktong pamaagi. Mudako nga may saktong moralidad ug integridad nga mahimong mga individual nga dako ug ikatampo unya sa atong katilingban. Pait man paminahon, pero kadaghanan gyud sa mga kabatanunan nga nawala sa landas. No, statistics mo gyud na katong mga gikan pod sa gitawag nato og broken marriages. Katong ang ilahang mga ginikanan wala pod gyud nakasal og insakto. Sumuka na ang usa ka rason pod nga kami sa inyo ang gobyerno, inyo ang mga opisyalis, naning kamot mi nga mainganyo mo, mahimog lehitimo ang inyong union, dili para sa amua, dili lang para sa inyo ha, pero para pod sa inyong mga anak pohon, ug para sa at tibuok katilingban nato. Gila sa Asenso Ozamis administration, ubos sa liderato ni Mayor Indy Waminal nga ang pag-asenso sa Ozamis City naglakip sa pag-asenso sa katawhan niini. Nga naglakip sa paghulma sa mga Ozamisnon sa musunod nga henerasyon nga motubo nga responsable nga mga individual. Nga dako og ikatabang sa pagpalambo dili lamang sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon sa ilang mga pamilya apan sa dakbayan sa kinatibukan. Ug sa atubangon unya ang mapagsulay, mga kalisud ug mahagit sa matag couple sa ilang pagsulod sa kaminyoon, kini ang pahinumdom ni Mayor Indy Waminal ngadto sa tanan. Throughout all of those, I ask nga inyo lang yung timan-an ang inyuhang isaad sa atubangan namo tanan karon nga kana inyuhang pares muna inyuhang kuyugan, kuyog inyuhang pamilya sa hantod-hantod. Congratulations to our 185 couples and to the Asenso Ozamis administration headed by Mayor Indy Waminal. Thank you. Senior citizens nga nag-live-in sulod sa taas ng katuigan, lakip sa 185 couples nga gikasal ni Mayor Indy Waminal sa kasalan sa Pasko 2023. Gitutukan ni Bernal Tagson ang maong balita. Ani ayang report.
Way kasudan ang gibating kalipay nila na Lulu Timoteo Sahorga, 68 anyos, og Lula Nevina Caaminio Sahorga, 66 anyos, residente sa Barangay Carmen Annex, Osamis City. Tungod kay matod pa nila, human sa kapin sa 30 anyos nilang panag-ipon ingon nga bana og asawa, natuman na gayud sa katapusan ang ilang pangandoy nga makasal para mamahimong formal sa mga mata sa Dios ug sa tao ang ilang kaminyoon. Ug mas gibati pa gyud nila ang tumang kalipay ug pagpasalamat kay ang batan-on ug buutan nga mayor pagyud sa syudad sa Osamis nga si Attorney Henry Andy Puentes Waminal Jr. mao gayud ang mikasal kanila ug lakip nila ni Vice Mayor Bibiniri ug sa napulo pa ka mga elected city councilors ug sectoral representatives nga maoy mga principal sponsors sa ilang kaminyoon. Sumala pa ni Lolo Timoteo, biyuda na si Lula Nevina ug may upat na ka mga anak dihang nagkasinabot silang mag-live-in. Tungod kay medyo taas na ang iyang pangidaron, maong naningkamot ked siya nga mapakaslan si Lula Nevina para usab makabtan nila ang dugang pang mga panalangin sa ilang kaminyoon. Isa may nag-unang desisyon ninyo na paano pakasal? Ikaw? Ganong kita naman, sir? Kay tungod sa among pangidaron, di tayo bawal si Ginoo sa takwaon. Ito pa magkabisingan kaming duwaon. Pili sa Ginoo nga. Kung sa hatagan namin kami duwa sa mong taas bang kinabuhi nga among pag-akong. Salamat kami sa Ginoo kung pamsel niya na. Ang tanang 185 ka mga magtiayon nga malampusong nakasal nga libre ni Mayor Indy Waminal sa kasalan sa Pasko 2023. Silang tanan 185 kaparisan ang mapasalamoton kaayo ug kinsabay dili batiog sobrang kalipay nga gawas nga libre ug bungga pa kaayo ang kasalan sa Pasko 2023. May mga wedding singers pa nga nagkanta panahon sa ilang pagpaso. Tiba-tiba usab silang tanan sa nadawat nga mga regalo. Ang matag magtiayon ang nakadawat og tagsa ka customized chocolate cake, 1,000 worth of coupon from Barrio Fiesta og 3,000 gift check from Gloria Bazaar. Ug labaw sa tanan, may pakapin pang 30,000 pesos nga cash gikan nila ni Governor Henry Sibilia Waminal Sr., Kong Ando Waminal ug sa tanang membro sa Padayon Asinso Osamis team nga gipanguluhan ni Attorney Indy Waminal. Lakip sa 185 couples nga gikasal sa kasalan sa Pasko 2023. Sila si Mr. and Mrs. Bobby Tigulo og Jane Abindan, taga Purok Size, Malaubang, Osamis City. Kasamtangang buntis og 7 ka tuig na nga nag-live-in. Nakasal usab sila si Mr. and Mrs. Phil Sumangkilay and Mary Rose Bundaog nga residente usab sa Barangay Malaubang, Osamis City. Ang magtiayon may usa na ka anak og 8 years na usab nga nag-live-in. Pero sila wala pa makasal tungod sa kawadon. Malaupang fisheries, ako si Jenny Abindan. Wa jud ko ga-expect. First ako apply sa kasalan ng bayan. Wa ko ga-expect nga number 1 jud mi. Pero ano nakuha nila? Happy kayo ko sir kay kuan na jud mi nakasal na jud mi. Matawag na jud mi sa pamilya. Salamat kayo sa tanan Time Orange. Pila kayo sa mga nag-live-in? Sa apit na 7. Pila na? 7. Katong sa panin, boros po, 3 months. Ako pasalamat na nila kay sa kasal sa usawa, kaning side sa kulos kasi tungod rin mo ni side ako nang gugma po nila. Salamat kayo. Ako among kalipay kay maura po niya among gibangan nga maabot jud mi ani nga time. Sinabot mi ito nga magpakasal ta. Kaya naman good may nag-live in anang basin pwede na ta mag-settle ana. Wala mo biyahe na yun, Wala na. Ngayon sa inyo ang isiso sa kusa. Promise niyo ha. Ugot pakos. Unta lingon ng perme o unta magkasinabot perme para maksay ang pamuyo. Kasi rason din ka nung nagpakasal mo. Gugma min do. Gugma min do. Wala yung nagkakaya ka na. Wala na. Kasi promise mo ni ma'am. Ako ni sa pingan. Pingan ako santot-santot. Sakit ang kalipay. Yan, ikaw ma'am. Ako po maura sa yung ingon. Sige, message sa daw sa atong mga sponsors. Salamat.
Salamat kayo sa mga akong mga maninoy, mga maninay ng mga sponsor ni Mayor Attorney Indy Waminal. Salamat kay nila gitanan. Tanan nga sito ni ya papa sa ilang pamilya nga Waminal. Salamat jud kayo. Salamat kayo. Salamat sa Tanang Asenso team, sa atong Mayor Indy Waminal, Congressman Ando Waminal, o sa atong Governor Henry Waminal. Dagan kayong salamat. O kayo din katabang sa among kaminyoon. Samtang sa laing bahin, emosyonal nga nagpasalamat si Lolo Timoteo og Lula ni Bina sa Hurga sa ilang nadawat nga mga regalo gikan sa Team Asenso. Matod pa nila, dako na kayo kining katabang para sa ilang inadlawng panginahanglanon. Ilabi na sa pag-eskwela sa ilang mga batang mga apo ug sa pagpa-repair sa kahugnoon na nilang balay. Sa kapitan. Iba ko mga bata, mga apuan nag-eskwela man sa Nag-eskwela. Para sa mga gamit sa eskwela. Iwasan ng eskwela. Sa balay po na mo. Bayo mo mga bata. Salamat Mayor Ayun salamat mo. sa bahay. Di taon na gutin. Ano ba ni Ando? Kami ka umprisay na ito kay pandemya manggod. Pandemya ba? Ang adjok daw pandemic. So, kapilahi kayo niyo nagkuha, nag-apply mo sa kasalan ng bayan. O sala karon lang. Gano'n na tiga. O, 23. Susurte kayo nga nako na. Depende nga napila kita kasalan ng bayan. Nagkakuha kita sa salamat kita yung nga nakuha kita sa kasalan ng bayan. Samtang gipasalamatan usab ni Lula ni Bina si Mayor Indy Waminal sa pag-zero ni ini sa hospital bill sa iyang igsuon nga na-admit sa St. Joseph Hospital. Mayor, salamat kay Mayor. Nga among taga-ami gayon sa pag-interview sa inyong yung newscaster. Maraming salamat kay Mayor. Daghang kayong salamat. Ikaw ma'am, mo sa imong message sa ato. Salamat po Ako, di po na itong pasalamat ni Mayor Andy kay nakuan po niya, kay nakubiak po na nangayo ang tabang niya, sir. Kay nga ako bitang manghod, sir, na hospital. So, zero balance lang niya, sir. Salamat, yung kay ko niya. Diya sa St. Joseph. Maluupan yung po ni Mayor. Yung na ako na ibaylo sa kasa padapit. Salamat kay natay mga leaders sila. Anak yun. Di na, matpunsit kay, kung na siya mo yung kayo, ang taon ng panahon. Sige, thank you kay mama, sir. Congrats. Ang one of a kind o wala sa ubang LGU nga kasalan sa Pasko 2023 ug ang Misamis Occidental Provincial Government's kasalan sa Kapitolyo 2023 ang usa lamang sa gipaabot nga mga programa ug serbisyo sa nagkahiusang Team Asenso Osamis ug Team Asenso Misamis Occidental nga napahimoslan na sa katawhan. Programa ug proyekto nga gipahaom sa 5M's Socio-Economic Development Goals sa atong mga elected political leaders nga gipanguluhan sa atong very hard-working Governor Attorney Henry Sibilia Waminal Sr. para makabot ang tumong og tinguhan niini ug sa iyang administrasyon nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat, Bernald. Asenso Osamis City officials miduyog sa kasaulugan sa Pontifical Mass atol sa Fiesta sa Immaculate Conception. Ani ang report ni Glenn Ray Ruluna. Niadtong Disyembre 8 gipahigayon na sa Metropolitan Cathedral ang Pontifical Mass nga gipangunahan mismo ni Archbishop Martin S. Soboa DD atol sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Linawas mismo nga mitambong sa kasaulugan si Mayor Indy Waminal Jr., Vice Mayor Simplicia Neri kauban ang mga opisyales ting dakbayan, lakip na ang mga empleyado sa lokal o nasyonal nga buhatan ug ang mga matuohon gikan sa Archdiocese
Archdiocese of Ozamis. Ang pista sa Immaculada Concepcion adunay dakong importansya sa katolikong pagtuo, paghandom sa pagtuo sa pagkaputli sa Berheng Maria ang inahan ni Jesus. Gisaulog kada Disyembre 8 matag tuig, nagdani sa mga Katoliko nga maghiusa sa pagampo ug pagpamalandong. Atol sa katapusan nga bahin sa misa, mipadayag sa iyang pagpasalamat ug paghiusa si Mayor Indy. Iyang gipasabot ang kamahinungdanon sa pagtuo nganha sa komunidad. Magi mga pagsulay atong agian na agyud tay mga kailangan buhatonon san pag-unsa ni kalisod. Pero sa pamaagi sa pagtuo, ato ang pagsalig lang sa Ginoo sa ato ang kaugalingong mga abilidad. Mabuhat man gini nato. Whatever challenges we will face or we are facing, whether they be personal or societal challenges, through a strong faith and belief, ato gini silang masulbad tanan. So, hopefully karong adlaw sa pagsaulog nato sa Feast of Immaculate Conception, we can reflect aning mga pipila ka leksyon nga ato ang makuha karong piyestaha. Ang fiesta sa Immaculada Concepcion, usa ka selebrasyon sa Archdiocese sa Ozamis, maoy usa ka testamento sa lahom nga pagtuos mga katawhan, labi nas mga Katoliko. Kini nagpahinumdum sa tanan sa kamahinungdanon sa pagtuo sa ilang kinabuhi ug sa komunidad ug panimalay. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat, Glenn. Konseho, posibleng magpatawag og meeting sa Peace and Order Council. Ma-report si Adoni Dicena. Gibati og kabalaka ang mga members sa konseho sa Dakbayan sa Ozamis bunga sa nahitabong bombing incident sa Mindanao State University, Marawi nga gikamatay sa may 11 ka tawo og daghang pang-angol. Sa report ni Konsehal John Phil Duhay Lungsod, adlong Lunes 131 ang kinatibuk-ang nabiktima diin naglangkob na kini sa Nakabsan ug Samdan. Upat kami sa misnon ang biktima diin usa niini ang dead on the spot ug ang tulo samdan nga taga-Tanggob, Oroqueta ug Lupisay na. Walay kabalakan sa duha ka estudyante nga taga Ozamis gumikan kay wala kini bikil sa lawas apan nagbalon og trauma sa insidente. Kini sila si Gian Damuag, taga Quezon Norte og second year student sa kurso nga BS in Electrical Engineering, og Micaela Gigayuma, first year student sa kursong BS in Chemical Engineering. Boto subdevice Mayor Bebeneri nga mag-convene o mag-emergency meeting ang Peace and Order Council nga gipanguluhan ni Mayor Indy Waminal aron makamando og heightened alert sa kapulisan og mapasidan-an ang katawhan. Sa tuwa, Madam Presiding Officer, dunay duha ka sa misnons ang sakay ngaming uli po diri, Madam Presiding Officers, og si mauni siya si Gian Damuag, taga Barangay Kinuma Norte, second year BS Electrical Engineering. Damuag. Yes, Madam Presiding Officer. Taga Barangay Kinuma Norte, Madam Presiding Officer. Damuag. Oo, Damuag. And the second is Micaela Gigayuma from the Barangay Maningkol and a first year BS Chemical Engineering students, Madam Presiding Officer. They are all students. Yes, Madam Presiding Officer. And then, dunay isa ang namatay, Madam Presiding Officer, but taga-Tanggob. In mind to convene also or Peace and Order Council. No? We have to be alert. Pag-alerto kita ani kay we do not know those mga bad elements. Simba ko lang dili ta mo kuan sa Ozamis di sila makasulod diri. Alang sa Ozamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat, Adoni. Former Ozamis City Vice Mayor Nova Paruhino gisentensyahan na tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo gipahamtang. Ani ang detalye.
Gipagawas na sa Regional Trial Court Branch 228 sa Quezon City ang desisyon sa kaso ni former Ozamis City Vice Mayor Nova Paruhinog. Gisentensyahan sa korte sa life imprisonment ug pagbayad sa multa nga 500,000 pesos sa Paruhinog human mapamatud-an nga guilty sa salaod nga illegal possession of 677.6796 grams of shabu. Kini taliwala sa pangangkon ni Paruhinog nga plantad sa kapulisan ng ebidensya human malaki pang iyang pamilya sa narco lease ni former President Rodrigo Duterte. Pahayag sa korte, to quote, "There is no doubt in the mind of the court that the prosecution has proven beyond reasonable doubt that the accused is guilty of illegal possession of 677.6796 grams of shabu." Unquote. Nasikop si Paruhinog kaniadtong Hulyo 30, 2017 sa barangay San Roque ning syudad sa usa ka raid nga mipatay sa iyang amahan si former Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Inahan nga si Susan, igsuong lalaki ug babae ni late Mayor Aldong ug 12 pa ka mga individual. Ang depensa ni former Vice Mayor Nova nakasentro sa pangangkon nga ang kagamhanan, to quote, was impelled by an evil motive. Kasunod sa pagkalakip sa iyang pamilya sa narco list ni kanhi Presidente Duterte. Pahayag ni Paruhinog, giplanteran sa kapulisan sa Shabu ang sulod sa iyang cabinet drawer aron mahatagan og pasikaranan ang kaso o batok kaniya. Apan, pahayag sa korte, to quote, "When the case is up for trial, the judicial head is empty as the facts involved, and it is incumbent upon the litigants to establish by evidence the facts upon which they rely." Unquote. Gipahayag iniini nga ang pangangkon nga planting of evidence walay unod ug unsupported by proof. Giila ni Paruhinog ang footage gikan sa CCTV sa sulod sa iyang kwarto diin makita siya nga naglock sa iyang cabinet ug naghatag sa yawi niini sa usa ka kauban nga babae aron taguan nga naka-timestamp at 4:17:04. Gawas sa kini nga particular footage, wala ipresenta ingon nga ebidensya, walay rason nga gihatag kung ngano nga ang CCTV sulod sa kwarto sa akusado wala maka-capture sa giingon nga planting sa duha ka plastic packs nga may sulod nga shabu sulod sa cabinet drawer ni Paruhinog. Pahayag sa korte. Gidugang paniini nga ang anak nga lalaki ni Paruhinog nga si Idre ug ang mga hilgala niini nga tanan may testigo nga nakakita sa mga kapulisan nga misulod pinaagi sa main glass door sa panimalay wala maghisgot nga may kadudahang gidala ang mga kapulisan. Gidugang usab sa korte kung na-capture sa CCTV ang 4:17:04 timestamp nganong walay footage nga nakita una pa mag 4:00 sa kaadlawon sa dihang misulod sa kwarto ang mga pulis. Gidugang pa sa korte, to quote, "It is quite far-fetched that the policeman removed the CCTV before 4 a.m. and installed it again so it could capture the events inside the room past 4 a.m." Unquote. Ang chain of custody ubos sa Section 21 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nag-require nga ang arresting team may initial custody o control sa droga alang sa pagpahigayon sa physical inventory. Lakip na ang diha-diha nga marking sa nakumpiska nga mga droga ug pagkuha sa mahulagway samtang anaa ang presensya sa akusado o individual diin nakumpiska o nakuha ang nahisgutan nga mga items o presensya sa iyang representante o abogado. Gikinahanglan usab ang presensya sa usa ka representante gikan sa media, Department of Justice kun DOJ ug bisan ni kinsa nga elected public official nga gi-require sa pagperma sa mga kopya sa inventory. Sulod sa 24 oras sa pagkumpiska sa dangerous drugs, kinahanglan kini nga isumite ngadto sa PDEA Forensic Laboratory alang sa qualitative ug quantitative examination.
Ang forensic laboratory examiner ang mo-certify sa forensic laboratory results. Kini nga certification ang angay nga i-issue sulod sa 24 oras human madawat ang gisusi nga mga items. Gimando sa korte ang istrikto nga implementasyon ni ini nga proseso o madismiss ang kaso kung walay laing ebidensya nga mapresenta nga nagmando sa pagkonbikto. Sa kaso ni Parohinog, gipahayag ini nga ang marking wala himua sa lugar diin gihimo ang pag-aresto, nga nagbutang og pagduda sa integridad sa ebidensya nga gipresenta sa kagamhanan batok ay kaniya. Apan, gipahayag sa korte nga samtang daghan nga Supreme Court rulings nga nagpahayag nga ang ebidensya angay markahan gilayon sa lugar diin kini nakumpiska, apan aduna usab pipila ka mga beses nga gitugot sa Supreme Court nga mamarkahan ang nakuha nga ebidensya sa estasyon sa kapulisan. Gimatik na usab sa korte nga kapin sa napulo ka mga tao ang napatay sa maong police operation. Pahayag iniini, to quote, "The extraordinary event which happened on the day of July 30, 2017 is enough justifiable ground allowing a departure from the rule on strict compliance as to the completion of the marking and inventory at the place of seizure." Unquote. Si Parohinog, ang kasamtangan nga nakadeteni sa Taguig, human kinigibalkin gikan sa custodial center sa Camp Crame ni adtong 2021. Gimanduan sa korte ang jail warden sa Taguig City Jail sa pag-turnover ni ini ngadto sa Correctional Institute for Women human madawat ang desisyon. Sa police report, tag-iya sa technical school sa siyudad Sikop human makasupak sa RA 10591. Atong ilawatan ng report ni Leoncio Medallo. Disyembre 10 mga alas 11 kapin ang takna sa kagabion, ang mga kapulisan sa Ozamis nagpahigayon og police operation kalabot sa pagpatuman sa search warrant sa Pinoy-anan ni Rima Banag I. Jeronimo, 40 anyos, minyo og residente sa Puruksais, Barangay Malaubang, og tag-iya sa usa ka technical school nga naa nahimutang sa maong barangay. Ang maong police operation gipangunahan nila ni Police Captain Elwood Malanog, ang Deputy Chief of Police, og Police Captain Joseph Cagbabanwa, ang Admin Operation Officer. Ilalom sa supervision ni Ozamis City PNP Chief Police Major Dennis Piñastano. Base sa search warrant number RTC 15-2023-01, ang paglapas sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, batok ang Rima Banag I. Jeronimo nga gi-issue o gipirmahan ni Honorable Grace Yulo, ang Acting Executive Judge Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 15 Ozamis City, pinitsahan Disyembre 6 ning tuiga. Duha ka mga police personnel nga nakabadikam ang mihimo sa pag-search sa Pinoy-anan ni Mabanag, pinaagi usab sa pagsaksi ni Malaubang Barangay Chairman Christopher Maganoy, DOJ representative ug mga sakop sa local media. Nakumpiska og na-recover sulod sa Pinoy-anan ni Mabanag ang unom ka buhing bala nga gituoang kalibre 38 nga pistola. Sir, ikaw ginapog sa sala nga pagkupot sa illegal nga mga bala. Ikaw adunay katungod sa pagpakahilom, tanan nimong isulti, mamahimo magamit nimo o bato kanimo sa bisang asang korte sa Pilipinas. Aduna kay katungod sa pagkuha sa imong kaugalingon nga abogado, kung wala kay dili ka maka-afford sa ilang serbisyo, ang gobyerno mahatag nimo bisa. Sabot pa ka sa imong katungod, sir. Si Mabanag gidalaglayon sa Ozamis City Police Station. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medallo.
lubos-lubos ug tinud-anay nga serbisyo padayong natagamtam sa mga Ozamis no na pinaagi sa Asensa Ozamis Free Hospitalization Program. Ani ang report ni Mary Ann Lumapas. Dili gayud kalikayan nga adunay mo ospital sa miyembro sa pamilya kay ang lawas sa tawo moabot gayud nga kini magsakit o mahitabo ang disgrasya o emerhensya. Kini nga mga butang makahatag og dakong kabalaka sa matag pamilya ang pagpangita og ibayad kung adunay sakop sa pamilya nga na-admit sa hospital. Ilabi na karon nga nagmahal ang mga panaliton ug lisod kayo ang pagpangita og kwarta tungod sa kalisod sa panginabuhi. Sama na lang sa kasinatian ni Giselle Adorna, 33 years old, nga kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Kapukaw C, Ozamis City. Gipahayag ni Giselle nga miduol siya sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration kay na-admit ang iyang anak nga si Eliza May Abilia, 9 years old, tungod sa lower respiratory tract infection. Tungod sa gihambin niyang kabalaka, kung asa sila padong mangita og ibayad sa ilang excess bill na mikabat sa kantidad nga 18,750 pesos, hinungdan nga sa ikaduhang higayon gikumplito ang mga requirements aron maka-avail siya sa maong programa. Walay kabutangan ang tumang kalipay nga gibati ni Giselle sa dihang gi-zero balance ang iyang bayronon pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program ug wala na gyud siya mabayaran pa bisan piso. Nagpasalamat ko sa Team Asenso tungod kay gi-grant nila ang hospital bill sa kong anak nga nagkantidad og 18,000 plus. Pasalamat ko ayo sa Team Asenso katungod gi-grant nila ang hospital sa bill sa kong anak tapos kung wala sila aha ko padulong o wala sila ang Team Asenso. Manang napasalamat kog dako sa nila. O wala gyud minabariyan masi piso. Dako gyud kayo katabang sa among pamilya gyud nga ingana. Kay last week pa katundiri ko sa akong papa po, pasalamat po ko ato. Bisan tuon nga nawala na siya diri sa among kuan, sa among pamilya. Salamat gyapon ko kay gigan lang gyapon nila ang hospital bill sa akong papa nga 30,000 plus ang nag-grant nila. Bisan tuon nga nawala na siya sa among kuan anang pananaw nga na ba sa among pamilya. Matod pa ni Giselle, gikalipay niya nga naay ingon niining mga programa nga naghatag og dako nga tabang sa iyang pamilya ug dili na sila makautang-utang pa. Iyang gipadangat ang dako niyang pasalamat kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug gilibenan ni Mayor Attorney Andy Wominal tungod niining mga programa ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga naghatag og tabang sa mga katawhan nga naglisod sama kaniya. Pinaagi sa lubos-lubos o tinud-anay nga serbisyo alang sa pag-asenso. Salamat kayo Mayor Andy sa pag-grant nimo sa hospital bill sa kong papa og ilabi na po sa ko ang anak ron nga og wala mo unsaon lang yun na mo og ahami padulong anang ahami mangita ng kwarta kung wala mo magkautang-utang gid siguro mi og hagin mi anak mangita yung kwarta para lang makagawas. Unang salamat jud napasalamat jud ko ayo sa Team Asenso gyud nilang tulo ni Governor ni Kong o ni Mayor Indy. Daghang salamat. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Ann. Ang Ozamis Today hatod kanato ing serbisyo publiko sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Ozamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Bioncio Medalio, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid ug si Glenray Luna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuwad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.